ang patuloy na pagtindig ng Pilipinas para para sa karapatan po natin sa West Philippine Sea. Annalyn Ando ng Saudi Al Madina. Shout out sa iyo. Pakinggan nyo ho. Ito yung mga ganitong salaysay ho, mga kababayan. Naku, sasabihin nyo talagang ang Pilipinas ay hindi hahayaan, no, na makuha, maagaw ng ibang bayan ang ating kahit katiting na teritoryo, mga bossing. Let me be clear. The Philippines remains steadfast in protecting our rights and entitlements in the West Philippine Sea by upholding international law. May naalala kayo na sinabi ng dating Pangulong Duterte o sa gobyerno ni dating Pangulong Duterte na ganito, mga kababayan? Wala ho. Kung meron man hong nasabi ang dating Pangulo, yun ho nung panahon nang siya ay nangangampanya pa ho, mga kababayan. Yung tipo bang sinabihan tayo o pinangakuan tayo na mag-jet ski ako? Siguro gusto niyang makuha yung boto nung mga nung mga kakamping. Kasi alam niyo naman po, ang mga kakamping talagang nangunguna din po no? Sa kagustuhan na mapanatili po ang ating karapatan diyan sa mga isla na yan, lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Gusto niya siguro makuha yung boto ng mga kakamping. Kaya sinabi niya, mag-jet ski ako. Mag-jet ski ako papunta sa West Philippine Sea at itatara ko ang bandila ng Pilipinas. Diyos ko, mga kababayan, yung jet ski ho yata, binebenta na, nakalagay siguro. Jet ski for sale, no? Location, Davao. Reason for selling. Hindi nagamit ng ibang bansa yung may-ari. Tayo naman hindi bobo, mga kababayan. Alam naman po natin ang ibig sabihin ng dating Pangulong Duterte doon, no? Hindi naman tayo kagaya ng mga DDS, hindi naman tayo kagaya ng mga kasulid na literally natin na intindihin nyo na, bakit hindi gumamit ng jet ski? Bakit? Ang ibig sabihin ng dating Pangulong Duterte doon ay ipagtatanggol niya ang ating karapatan sa West Philippine Sea, mga kababayan. Pero hindi ho nangyari. No? Yung barko na nga lang na pagkumpuni Yung BRP Sierra Madre na nga lang na pagkumpuni sa atin yon at nakasadsad sa ating teritoryo. Takot na takot pang kumpunihin Si Roque ang nagpatunay niyan. Di ba? Sabi ni Roque kami po dinidiskartehan namin ang pagkukumpuni niyan. Ito si Marcos Jr. binabalandra. Pinangangalandakan na kinukumpuni niya yung BRP Sierra Madre. Di ba mga kababayan? Kapag alam mo na ikaw ang may karapatan at pag alam mo, no, na sa'yo yung bagay na yon, lakas loob mong kukumpunihin yun. Walang tanong-tanong, walang paapaalam sa ibang tao. Sila mga kababayan, ang ginagawa daw nila, dinidiskartehan yung pagkukumpuni. Ibig sabihin, patago nilang ipinapasok o dinadala yung mga materyales na pangkumpuni doon sa BRP Sierra Madre. Biruin nyo yung katawa-tawang ganon. Sa'yo yan Tapos magtatago ka. No? Matatakot kang ipaalam sa China na kinukumpuni mo ang sarili mong barko na nakasadsad sa sarili mong teritoryo. O sino po ang weak president doon, mga kababayan? Di po ba? Mas lumalabas na weak president ang dating Pangulong Duterte. Walang tapang. Kasi nga, sunod-sunuran at chuchu at aso lang ng China. Ano po itong tinitindigan ni Congressman Martin Romualdez? Philippine Sea by upholding international law, particularly the 1982 UNCLOS and the 2016 South China Sea Arbitral Award. Yung sa UNCLOS lang nga mga bossing. Biruin nyo po iyan, mga kababayan. Tinrabaho ni dating Pangulong Noynoy Aquino na panalunan po. Unfortunately, medyo nandoon na nung malapit ng manalo, nasa katapusan na po ng kanyang termino, mga bossing. So sa madaling salita po, lumapag sa
mga unang termino ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Hawakan niya yung papel. Papel lang daw po. Pangpunas ng tae. Hindi po tinindigan. Kung yun ho, ibinilandra niya, nung panahon ho ni Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, nung panahon ho niya, yung pagkakapanalo niya, nako, talagang narinig tayo sa buong bansa, sa buong mundo, di ba? Taytigas at Lucille Reyes, narinig tayo sa buong mundo. No, nako, eto na. Merong mabagsik na presidente ang inihalal ang Pilipinas. Oh. Kung talagang gusto niya na magkaroon ng suporta ang mga karatig bayan natin, karatig bansa natin at yung ibang mga bansa, ibinalandra niya yan. Eto po, nanalo kami sa UNCLOS. Sa amin po ibinigay ang karapatan para sa West Philippine Sea. Dito sa mga isla na to, dito sa karagatan na to, sa amin po ipinamahagi. Pero hindi niya ginawa. Takot kay Xi Jinping or tuta ni Xi Jinping. Kaya nga ho ako nagtataka sa kanila, mga kababayan. Ma'am Delia Rosario at Jaime Marcelo Castillo. Nagtataka ho ako sa kanila. Ang tinatawag nilang traitor kay PRRD si Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang simulat sa pulpa lang, nagdedeklara sila, no? Ng away. Yung pagtawag-tawag ni dating Pangulong Duterte na adik yung presidente na wala naman siyang ebidensya, pagdedeklara ng away yun, mga kababayan. Ang sinasabihan ng traidor, yung mga, yung mga kaibigan mo, tapos hindi ka, kumbaga, sinaksak ka patalikod. Ang nakikita nating sitwasyon, ang kaibigan ng dating Pangulong Duterte, more on Xi Jinping. Kaya lang, nung dinalaw na mga bossing, no, ni dating Pangulong Duterte si Xi Jinping, hihingi daw ng asylum base po at ayon po kay Larry Gadon, na suki po at best friend po ng mga DDS dahil tinatawag silang BOBO. Pumunta si Digong sa China para humingi ng asylum, kaso tinanggihan ni Xi Jinping. Biruin mo, sa haba-haba ng panahon na siya ay nanunungkulan at sumusunod sa mga gusto ni Xi Jinping, tapos pagpunta pala doon para doon sa asylum na, hindi na pagbigyan, pinauwi. Para ho sa akin, yun ang traidor, mga kababayan. We categorically reject attempts to undermine our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction through coercion or disinformation. Yan. Diyan tayo dinadali ng China kung ano-anong mga disinformation, no? Keso ang sinasabi ho nila, mga kababayan, na, kaya naman namin wina-water cannon ang Pilipinas kasi pinoprovoke kami. No? Kaya namin wina-water cannon yan kasi pinupush nila kami sa limit. No? Inaabuso nila kami. Ganyan ang naratibo ng China. Tapos, etong si Bugok na si Mark Lopez, sasabihin pa doon sa Congress na nagwa-water cannon din po ang Pilipinas. Siraan tuktok, hindi alam yung sinasabi. Wala akong katotohanan na nagwa-water cannon ang Pilipinas. Ngayon, pag narinig ng ibang nasyon yung sinasabi nitong si Lopez, di maniniwala. Kaya naman pala kayo wina-water cannon ng China kasi kayo ang nauuna. Pinoprovoke nyo sila na gawin yung mga bagay na ayaw nilang gawin. Nagwa-water cannon din kayo. Masisira ho ang Pilipinas, mga kababayan. Kaya good job doon sa Congress. Hindi nila hinayaan na makalagpas yung sinasabing water cannon ni Lopez. Nagwa-water cannon din po ang Pilipinas. Ayun, kinulit siya. Sabihin mo kung paano mo nasabi yan. The best kang mag-vlog, I like you, sabi ni Broso Azanti. Salamat po, ma'am. Di po ba?
ang ending ang water cannon daw po is a facility. Nahirapan na mag-explain. Mr. Chair, the water cannon is a facility. Diyos ko po, Lord, mga DDS. Our approach is anchored on legal clarity, diplomatic dialogue, leveraging partnerships, and the peaceful settlement of all disputes. Alam nyo ho, nung narinig ko, mga bossing, yung sinabi nung anak ni Manong Johnny, ni JPE, Katrina Ponce Enrile, na sinabi niya, merong nanggagaling na pondo from China. No? At merong mga taong nakaka-receive ng pondo galing sa China tapos sila ang kakalaban sa gobyerno ng Pilipinas. Ayun, nakikita ho natin mga kababayan kung sino-sino po yung mga halos tanggol ng tanggol sa China, yung iba sa China pa nakatira ngayon. Sa China nakatira ngayon yung iba, tapos halos tanggol ng tanggol sa China, tapos ano pa, may pa-seminar pa doon sa China.